Ito ang nangyari ngayong Stage 2 ng Tour of Luzon 2026. Ang team time trial stage na ito ay may habang 43.4 kilometers at dadaan sa napakainit at makapulikat na ruta ng Sacobia Bridge. Dito unang pakakawalan ang nahuhuli sa Team General Classification, kung saan nandoon ang race favorite at defending champion na si Dae Yongju. Pero hindi pa man dumadating sa mahirap na ahon, ilang rider na nito ang bagyang naligaw at nagkamali ng liko. Dahil dito tumapos lamang sila ng 1 hour and 6 seconds. Sinundan naman ito ng CCN Factory Racing Team. May gusto namang patunayan ngayong taon ang susunod na pipidal na Soul Cycling Team at hindi naman nila binugo ang mga supporters nila dahil mala-class S na performance ang pinakita ng mga mamang ito nang tumapos ito ng stage best time na 56 minutes and 35 seconds at mag-average ng mahigit 46 kilometers per hour. Hindi naman magpapahuli, sinundan ito ng all-Filipino team na Team Pangasinan. Ang team naman na ito ay tumapos ng 1 hour and 15 seconds. Panglimang team naman na pumadyak ay ang team ng two-time ITT National Champion na si Nash Lim at ang former ITT National Champion na si Rustom Lim. Pero dito mukhang tinamaan sila sa init at tarik ng ruta. Muling sumalang naman ang Indonesian team na Ponti Winjaya. Ang team na ito ay tumapos lamang ng 59 minutes and 7 seconds. Habang ang Young Guns naman ng D-Ray ng Orion Cement ay tumapos ng 59 minutes and 47 seconds. Nagpakitang gilas naman ang mga rider ng Malaysian Pro Cycling Team at ngayon muli silang sumipa at tumapos ng 58 minutes and 22 seconds. Sa stage 1, mukhang nahirapan naman ang team ng overall leader ng general classification na si Yusuf Al-Rifai dahil napahiwalay ang tatlong rider nila at napilitang i-4-man time trial nito hanggang sa dulo. Sila naman ay umoras ng 57 minutes and 40 seconds. Ang powerhouse team naman ng 7-Eleven ay nagkaroon ng problema noong umpisa pa lamang dahil bukod sa nahuli sila sa start line ay nawawala ang isang rider nila na si John T. Harris. Napilitan silang magumpisa na kulang sila ng isang rider. Humabol man si John T. Harris ay nahirapan na itong makadikit sa mga teammates niya. Top 3 naman sa Team General Classification, sumalang na ang Standard Insurance Philippines. Sa pangunguna ni Ronald Oranza at John Ray Navarra, ang grupo nila ay tumapos sa third best time na 57 minutes and 30 seconds. Second to the last na pinakawalan ang team ng stage winner last year na si Joseph Javiñar. Dito ay makakasama niya ang import nilang si Tyler Haney at syempre ang kamikaze move na si Ryan Tugawin. Lumilipad nitong dinaanan ang ahon sa Sacobia pero naging kapos ito ng 33 seconds sa best time ng Soul Cycling Team. Last but not the least, pinakawalan na ang nangunguna sa team classification na Go for Gold Philippines. Armado ng mga Young Guns powerhouse, pinangunahan ito nila Jericho Lucero at Rench Michael Bondok na parehong nakapasok sa top 5 ng general classification kahapon. Kalkulado man ang galaw pero dahil sa mas mainit na start time, nag-struggle ito at umoras lamang ng 58 minutes and 6 seconds. Bukas muling masusubukan ang sipa ng bawat rider. Kanya-kanyang taktika, kanya-kanyang diskarte. Sa 145 km na stage na magmumula sa New Clark City papuntang Palayan City sa Nueva Ecija. Sino kaya sa tingin nyo ang maghahalimaw bukas?